Ang kwento ng kambal na manglalakbay. Nung unang panahon, mula sa isang maliit na bayan, may kambal na sobrang kinagigiliwan ang kwento ng kanilang lolo na tungkol sa paglalakbay at paghahanap ng kayamanan. Gabi-gabi nila itong ipinapakwento sa kanilang lolo. Dahil sa ganda ng kwento, ay nangarap ang kambal na balang araw maglalakbay din sila at makakahanap ng mga kayamanan gaya ng pilak, ginto, perlas at diamante. Ang pangalan ng kanilang lolo ay Don Roberto. Siya ang namumuno sa kanilang bayan. At ang kambal naman ay sina Joaquin at Juancho. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nasa hustong gulang na ang kambal. At bigla naman nagkaroon ng krisis ang bayan nila. Kailangan ni Don Roberto makapag-isip ng paraan para masolusyonan ang problema ng bayan nila bago pa ito lumala. Bigla niyang ipinatawag ang kambal at agad naman silang tumugon. "Magandang araw po, Lolo. Ano po ang may paglilingkod namin?" tanong ng kambal. At sinabi ni Don Roberto sa kanila ang problema ng kanilang bayan. Dali-dali niyang ipinakuha ang isang maliit na baul sa taas ng aparador. "Buksan niyo ang baul," wika ni Don Roberto sa kambal. Pagkabukas ng baul, may laman itong isang lumang mapa. "Buksan niyo ang mapa," sambit ni Don Roberto. "Panahon na para kayo ay maglakbay, para hanapin ang kayamanan." Nagulat ang kambal dahil kwento-kwento lang dati sa kanila ang tungkol sa paglalakbay at kayamanan. "Joaquin at Juancho, magpahinga na kayo at bukas na bukas ay maghanda na kayo sa inyong paglalakbay," sambit ni Don Roberto. "Opo, Lolo," sagot ng kambal. Kinaumagahan ay handa na ang kambal. Dala-dala ang kanilang mga gamit, pagkain, inumin at kaunting ginto para may magamit sa kanilang paglalakbay. "Mag-ingat kayo, Joaquin at Juancho. Maging handa kayo at protektahan niyo ang isa't isa. Ipahatid ko kayo gamit ang karwahe mula dito pababa sa may ilog," wika ng kanilang lolo. Halos umabot din ng isang araw ang kanilang paglalakbay mula sa bayan nila hanggang sa may ilog. At nang makarating na nga sila sa may ilog, ay sabi ng kutsero, "Hanggang dito na lamang mga Ginoo. May bangka kayo na pwedeng gamitin para makatawid kayo sa kabilang pampang." "Maraming salamat, Ginoo," sambit ng kambal. Sumakay ang kambal sa bangka at sinimulan na sundan ang direksyon na nasa mapa. Siya nga pala, halos parehas lang ng karakter ang kambal, pero meron lang silang maliit na pagkakaiba pagdating sa pag-iisip ng mga pwedeng mangyari. Si Joaquin ay positibo mag-isip. Ganun din naman si Juancho, pero may konting takot at duda nga lang. Pero mas nangingibabaw pa rin ang pag-iisip niya ng positibo. Pagkaraan ng 4 na oras na pagsasagwan ay nakarating na ang kambal sa kabilang pampang. At doon ay pansamantalang nagpahinga ang kambal habang kumakain ng tinapay. Nag-usap ang kambal. "Joaquin, ang lawak ng lalakbayin nating gubat. Baka may mabangis na hayop tayong masalubong. Maging handa lang tayo, Juancho, at bantayan natin ang isa't isa at sundan lang natin ang mapa." Habang naglalakad ang kambal ay may mangilan-ilan silang mga hayop na nakita, tulad ng agila, unggoy at marami pang iba. Mabuti na lamang wala silang nasalubong na mabangis na hayop. At isa pa, handa din naman ang kambal dahil may sapat naman na kaalaman ang kambal sa kung ano ang kanilang gagawin dahil naituro naman sa kanila ito ng kanilang lolo. "Naku, mabuti na lamang wala tayong nakasalubong na mabangis na hayop, Joaquin, dahil panigurado baka ano nang nagawa ko sa kanila," wika ni Juancho. "Ah ha ha," nagtawanan ng kambal. "Nagyabang ka na naman, Juancho. Kanina lang, iba na naman ang tumatakbo sa isipan mo," sagot ni Joaquin. Pagkaraan ng 8 oras na paglalakad ay natatanaw na nila ang isang kapatagan. Naglakad ng naglakad ang kambal hanggang sa nakaramdam sila ng pagod. May nakita silang malaking puno at doon ay nadatnan na sila ng gabi. Habang gumagawa ng apoy si Joaquin, inihanda naman ni Juancho ang kanilang baong, pagkain at inumin. Sambit ni Juancho, "Joaquin,
Paubos ng ating baon na tinapay at tubig. Mukhang malayo pang ating lalakbayin. Baka maubusan tayo ng makakain. May dala nga tayong kaunting ginto pero wala naman tayong bayan na makita tulad ng sa atin. Wancho, maraming pwedeng pagkuhanan mula sa paligid. Kailangan lang natin gamitin ang mga natutunan natin, sagot ni Joaquin. Tama ka, Joaquin, wika ni Wancho. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na ang kambal. Kinaumagahan ay muling naglakbay ang kambal. 1, 2, hanggang sa umabot ng 10 oras na paglalakad ay may natatanaw na si Joaquin na lumang kahoy na tulay at may mga taong malapit sa tulay. Wancho, Wancho. Yes, Papa. Naku, iba naman yan, Wancho. Ha ha ha, halakhak ng kambal. Mapagbiro din pala itong si Wancho. Nakikita ko na ang tulay na nasa mapa, pero mukhang may mga manglalakbay din mula sa kabilang ibayo. Lumapit ang kambal sa dalawang grupo, at doon ay binati nila ang mga ito. Mga Ginoo, mga manglalakbay kami mula sa norte. Ako si Joaquin, at siya naman ang kakambal kong si Wancho. Bumati din ang mga manglalakbay mula sa silangan at timog. Ako si Alfonso, mga kaibigan, at sila naman ang mga kasama ko. Ako naman si Alfredo, at sila naman ang aking mga kasama. Kung di ako nagkakamali, mga kaibigan, diyan din ba sa mahabang tulay ang tatahakin yung direksyon? Tanong ni Joaquin. Oo, kaibigan, pero bukas na namin ipagpapatuloy ang paglalakbay dahil naabutan na tayo ng gabi at matarik ang bundok na aakyatin natin mula sa kabila, sagot ni Alfonso. Sumang-ayon naman si Joaquin at nagbigay ng opinyon. Kung gusto nyo, mga kaibigan, magsama-sama tayo sa ating paglalakbay. Tanong naman ni Wancho, kung di ako nagkakamali ay naglalakbay din kayo para sa kayamanan, mga kaibigan? Oo, tama ka, sagot naman ni Alfredo. At doon nga ay inilatag nila ang mga dala-dala nilang mapa. Nakita ng lahat na mas malinaw, mas kumpleto, at mas detalyado ang mapa ng kambal kesa sa mapa ng dalawang grupo. Habang pinagsasaluhan ang mga dala nilang pagkain, ay nagpulong sila para maging ligtas ang kanilang paglalakbay. Masaya ang kambal dahil hindi na lang silang dalawa ang maglalakbay, kundi 11 na, kasama ang dalawang grupo. Malalim na ang gabi, mga kaibigan, halina't tayo'y magpahinga, wika ni Joaquin. Sumang-ayon naman ang lahat. Kinaumagahan ay nagsimula ng maghanda ang kambal at ng mga kasama nilang manglalakbay. Habang naghahanda sila, biglang may nagbabadya na animoy bagyo dahil biglang dumilim ang kalangitan at lumakas ang ihip ng hangin. Masama ang panahon, hindi na kami tutuloy, medyo luma na yung tulay na dadaanan natin. Baka ano pa ang mangyari sa atin, babalik na lang kami, pilit na wika ng dalawang manglalakbay. Iginalang na lang nila ang kanilang pasya at sinabing sumunod na lamang kung sakaling magbago ang kanilang isip. Habang naglalakad ang siyam sa kanila, sa may mahabang tulay ay umuuga ito at tila niyuyugyug ang tulay. Medyo mataas din ang tulay at malakas ang hampas ng tubig mula sa ibaba. Nung nasa kalagitnaan na sila ng tulay, ay bigla na ngang bumagyo. Umulan ng malakas at mas lumakas pang hangin. Biglang sumigaw ang dalawang nagpaiwan. Huwag na kayong tumuloy, baka maputol at masira ang tulay. Matatarik pa ang bundok ang aakyatin nyo mula sa kabila. Hindi nyo kakayanin yan. Narinig ito ng kambal at ng kanilang mga kasama. Muli ay di na din nagpatuloy ang dalawa pa sa mga ito at dali-daling bumalik sa kung saan sila nanggaling. Nagsalita si Wancho. Joaquin, 11 tayo na nagpulong pero nabawasan na tayo ng 4. Wancho, kailangan natin tapusin ang ating paglalakbay. Tumingin ka lang sa harap. Tama si Joaquin, Wancho, sambit ni Alfonso. Nagpatuloy ang 7 sa paglalakad kahit na binabayo ang mga ito ng malakas na hangin at malakas na ulan. Hanggang sa makalagpas nga ang mga ito sa tulay, ay patuloy na naglakad ang mga ito at naghanap muna ng pansamantalang masisilungan hanggang sa huminto ang bagyo. Muli ay tinignan ni Wancho ang mapa at nagsabi kay Joaquin,
Matatapos kaya natin ang ating paglalakbay? Makukuha kaya natin ang kayamanan? Magtiwala at maniwala tayo sa itaas, walang imposible pagdating sa kanya, sagot ni Joaquin. At pagkalipas ng ilang oras ay tumila na ang ulan at kalmado na ang panahon. Ipinagpatuloy muli ng 7 ang kanilang paglalakbay. Inilabas nila ang kanilang mga tali na siyang gagamitin nila pang suporta para sa aakitin nilang matarik na bundok. Pagkaraan ng 1.5 oras ay isa-isang nakaakyat ang lahat sa tuktok ng bundok. Naglakad ng naglakad ang mga ito patungo sa masukal na gubat. Wika ni Joaquin, pagkatapos ng kagubatan, susunod na ang disyerto na kanilang lalakbayin. Hanggang sa umabot ng 6 na oras na paglalakad ay may nakita ang dalawa sa kanilang mga kasama na butil ng ginto at ilang piraso ng diamante mula sa isang maliit na sapa sa kalagitnaan ng masukal na gubat. At doon ay kinargahan din nila ang lalagyan nila ng tubig at nakahuli din sila ng isda na siyang kakainin nila sa kung saan man sila datnan ng gabi. Pero muli ay hindi na naman magpapatuloy ang dalawa sa mga kasama nila dahil may mga butil ng ginto at may ilang piraso ng diamante na ang mga ito. Iginalang na lamang nila ang pasya ng mga ito at sinabing sumunod na lamang patungong disyerto kung magbago ang pasya nila. Habang naglalakad ang 5, napabuntong hininga si Juancho. Joaquin, bakit ganito? Pakonti tayo ng pakonti. Juancho, ganun talaga, hindi lahat makakasama natin hanggang dulo. Basta ang alam ko, matatapos natin ito at matatagpuan natin ang mga kayamanan, sagot ni Joaquin. Sumang-ayon naman si Alfonso sa sagot ni Joaquin. Pagkalipas muli ng 4 na oras na paglalakad ay natanaw na nila ang disyerto. Eksakto naman na palubog na ang araw at doon nga ay nagpasya silang magpalipas ng gabi. Habang sila ay nagpapahinga at kumakain ng nahuli nilang isda ay nagkwentuhan ang 5 natira. At nasabi nga ni Alfredo na nasa kalagitnaan na ng disyerto ang hinahanap nilang kayamanan at nagpapasalamat siya sa kambal at sa kasama nilang sa Alfonso. Muli ay sumagot si Joaquin, binabati kita kaibigan, pero kung nais mo man sumunod ay hahatian namin kayo ng aming makukuhang kayamanan. Oo nga naman, sang-ayon na sagot ni Juancho. Ang sabi naman ni Alfonso, medyo malabo na itong nasa mapa ko. Pero ang nakalagay ay aakyat pa ulit kami ng bundok. Ang lolo ko kasi ang gumawa nito, kasama ng kaibigan niyang manglalakbay. Sinong lolo mo at kaibigan ng lolo mo, Alfonso? Tanong ni Joaquin. Ngunit, di na niya ito nasagot dahil nakatulog na ang lahat dahil sa pagod. Kinaumagahan ay muli silang naglakbay at binaybay ang disyerto. Sobrang init ng araw at tagaktak na ang kanilang mga pawis. Mabuti na lamang ay may sapat pa silang tubig. Pagkalipas ng 2 oras ay naghiwalay na ng direksyon ang 2 grupo. At nag-iwan sila ng kanya-kanyang mensahe sa bawat isa. At sabi ni Alfredo, hindi na kami makakasunod sa inyo mga kaibigan. Muli ay iginalang na lang nila ang pasya nila. Habang papalayo ng papalayo ang kambal at si Alfonso, papalapit naman ng papalapit sila Alfredo. Lumipas nga ang 3 oras ay tanaw na nila ang palatandaan na siyang nakalagay sa mapa. May isang puno ng palma at katabi ng halaman na amarilyo. At doon nga ay nakabaon ang isang maliit na baul na may laman na pilak, ginto at ilang piraso ng diamante. At nagtagumpay sila Alfredo sa kanilang paglalakbay. Samantala, ang natirang 3 na sina Alfonso at ang mga kambal nakarating na din sa kagubatan pagkalipas ng 4 na oras. Naglakad pa ng naglakad ang mga ito hanggang sa nakita na din nila ang isang kuweba na siya naman palatandaan na nakalagay sa mapa. Pumasok ang mga ito at narating ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Nasa likod ito ng isang malaking tipak ng bato na hugis apoy. Dali-dali nilang hinila ang bato gamit ang tali. Bumungad sa kanila ang isang malaking baul. Nang kanilang buksan ay punong-puno ito ng pilak, ginto, perlas at mga diamante. Nagtagumpay ang kambal at ang kaibigan nilang sa Alfonso. Aba, teka lang, wika ni Joaquin.
May nakarolyo na isang papel. Nang buksan niya ito ay may nakasulat na mensahe. Dali-dali niya itong binasa. Binabati ko kayo mga apo dahil napagtagumpayan ninyo ang inyong paglalakbay. Tiwala ako na magagawa niyo ito dahil bata pa lamang kayo ay naihanda na ito para sa inyo. Nagmamahal, Lolo Roberto. PS. May mapa sa likod ng aking liham na mas madaling daan at may nakahanda ng malaking bangka na pwede niyong sakyan, dala ng kayamanan. Nagsalita si Alfonso. Siya ang kaibigan ng lolo ko, mga kaibigan. Ang wika naman ni Juancho, grabe naman si lolo, dumaan pa tayo sa madaming pagsubok, may mas madaling daan pala. Ha ha ha, halakhak ng mga ito. Sagot naman ni Joaquin, ang importante marami tayong natutunan, Juancho. Halika na Alfonso, sumabay ka na sa amin nang makilala mo ng personal ang lolo. Nakauwi ng masaya at ligtas ang mga ito. Nagdiwang sila kasama si Don Roberto at ang lahat. At mas napalaki at mas napaunlad nila ang kanilang bayan. Simula nung araw na yun, tinawag ng Don Joaquin at Don Juancho ang kambal. Dito nagwawakas ang kwento. Anong aral ng kwento, mga ka-amazing? Marami mang pagsubok ang dumating, malalagpasan mo din ang mga ito. Alisin lang ang takot at duda. Sa paglalakbay, hindi lahat makakasama mo hanggang dulo. May hindi nagpapatuloy, may nagpapapigil, may mga nakakuha naman ng konting tagumpay, tumitigil na. At meron namang pursigido makamit ang tugatog ng tagumpay. Maging malinaw katulad ng araw kung gusto mong magtagumpay. At ang pinaka-importante sa lahat, laging magtiwala at maniwala tayo sa nasa itaas. Nakasulat at nakaguhit ng ating magandang kapalaran. Nasa sa atin na lang ang gawa kung pagtatagumpayan ba natin ito. Mga ka-amazing, naway may napulot kayong aral. Ang kwentong ito ay ang aking obra maestra o sariling akda, base sa aking imahinasyon at nangyayari sa paligid ko. Maraming salamat, RJ Avila, ang inyong lingkod. Stay safe and God bless.